people. Kaya sabihin mo sa katabi mo, discoverin mo ng gift mo. And so, what? Minister. O, tatay dito, every Sunday, song leader. Ang ganda yun, no? Galing kumanta. Mga backup lang talaga yung mga tatay. Talaga siya yung lead vocalist. Yun po yung sinasabi natin, mga kapatid. Maawa kayo sa hindi naman niya nagpapakanoo siya, pero tuhod pala siya. Tama niyo po, nagpapakailong siya, tenga pala siya. Di mo pangit tignan? Tenga yung nandito. Sabi ng Panginoon, bati kayo. At bawat katawan, binigyan ko kayo ng talento. Alam niyo po ba, bawat part ng body natin may talent yan? Yung kilay, ano talent ni kilay? Pag pinagpapawisan ka, haharamin niya. Kaya huwag inaahit. Walang tagaharang. Kaya ba't kayo mafuwin eh? Tama yun po. Magtira. Huwag yung totally. Di totoo po yan. Totoo po ba yun? Ano ang talent nilo? Abay, hindi pwedeng si Matala. Hindi pwede mga kapatid si Matalang, oh, pinira, ang sarap ng ulam na to, oh. Tinira mo ng tinira, walang ilong. Maya-maya, madaling araw. Panis pala. Mahalaga yung bro, di ba ba? May talent. Ano talent dito? Makinig. Driver. Di ba mahalaga sa driver natin? Sabi na, Asya, 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 Asya. Ha! Sabi na, Asya. Asya pala. Ano po? Amen. Ano talent nito? May talent nito. Ma-identify mo kung lalaki o babae. May tumi ka. Di ba? May tumi ka. Ako niyo po. Ma-identify mo, di ba? Yung bawat parts ng ating katawan, talented yan. May gift yan. Ako niyo po. Anong talent ng ano? Anong si kalaki? Anong talent yan? Alam niyo po ba sa rebounding? Ito yung huling nagpapaangat sa basketball. Subukan nyo si Lebron, tanggalan ng dalawang hinlalaki. Ano po? Kaya kung malaking lalaki, tapos ang Berean Bible Baptist Church maglalaro ng basketball, talo sa rebounding. Di ba sabi sa Shoko ba yun? Para makontrol mo ang game, anong kailangan? Rebound. Rebounding! Kaya ba kayo, member kayo ng church, maglalaro tayo ng basketball, ikaw, heel na laki ka pala, tapos wala ka, hindi mo nagpa-function. Ano niyo po? Talo tayo sa basketball! Hindi po yung, pag nag-dress na tayo, hindi butata eh. Church, pag member ka ng church at ikaw gusto mong maglingkod sa Panginoon, first makilala mo ang Panginoon, and you need to be baptized to become a member of this church at mag-function ka sa body of Christ para mapaglingkod ng mga Panginoon. Ano niyo po ba ang isa sa tinayo ng Panginoon na institusyon para mapaglingkodan siya ay church? The only institution God founded, ano po? Church.
Yung church niya, sabi niya, I will build my church. Paano maglingkod sa akin? Sa pamagitan ng church. Tingnan niyo to. Ikaw, gifted ka kumanta. Tapos, kanta ka lang ng kanta sa bahay niyo. Nakapag-minister po ba tayo nun? Hindi. Kasi mamaya mapag-uusapan natin. When we say ministry, nakaka-edify ito ng kapwa mo. Nakapagpalakas. Nakaka-encourage. Cheers. Sige. Tignan mo ulit katabi mo. May gift ka. Sabihin mo yan, may gift ka. Sabi ng Bible, even so, anong gagawin? Minister. The same. Kanino? One to another. Bilang ano? Good stewards. Hindi lang alam mo ang gift, ipaglingkod mo yan, hindi ka lang maglilingkod, kailangan ano po? Good stewards. Maging mabuti kang katiwala. Hindi yung unfaithful, dapat faithful. Yung tuloy-tuloy. Sino mo sa inyo nag-MRT, LRT? Nako, nag-announce na naman yung guardia, sabi gano'n na, oh, wala po, sarado po at nasira na naman yung ano, yung tren. Wala, dismaya. Bakit tayo dismaya? Kasi dapat ang tren, tuloy. Hindi maisipan ng driver ng MRT, gusto mo pumasada kayo, sige, bana. Tinatamad ako eh. Hindi andar ang MRT. Hindi, kailangan ano po, tuloy. You see, church, dismayado ang gawain ng Panginoon kapag hindi tayo nagiging good stewards sa ministry na ipinagkaloob sa atin, amen? Tuloy as a good steward of God. Okay. Tanong po ulit. Alam mo na ba? Na-discover mo na ba yung gift mo? May mga tao ang gift talaga sa mga arts. May gift na ganyan, driving. May gift na mambola. Yung maboka, wala pa tayo sa English yung maboka, yung masalita. Magaling siya mag-entertain, ma-PR. Talagang kapag ikaw ay kinausap, may entertain ka talaga. Hindi ka mainip. Magaling magsalita. Unang pinag-uusapan nyo lang ka, maya-maya, elefante nga. Mapalaki. Yan, pwede gamitin yan. Entertain our visitor. Amen? Di talaga, magaling tumugtog. Di ba? Ang ganda ng kantahan. Alam niyo ba, may mga tao na may gift of mercy, madaling maawa. Gift yun. Alam niyo, may mga taong may gift sila sa pagbibigay, giver sila. Gift yun. I-minister one to another. Okay, may function. At importante at talented lahat ng function ng ating katawan. Ang tanong ganito, mahalaga ba yung katabi mo? Yes! Napaka-importante nila. Nagagampanan nila na paglilingkod sa Diyos. Nasa pagkatao mo ang matinding role to serve God. Nasa iyo. Nasa mga palad mo. Nasa pagkatao mo. Yung talentong ibinigay ng Diyos para paglingkuran siya. At pwede ka diyang mag-bloom. Pwede ka diyang gumaling. At maraming tao pa ang ma-bless, ma-encourage dahil sa paglilingkod na pwede mong gawin. Okay, tanong. Anong gusto nyo? Kinaiinisan? Kinatutuwaan? Kinatutuwaan. When you serve God, maraming mabibless sa'yo. When we serve God. I'm not saying lahat ng tao matutuwa. But it is a part of our ministry. Pero maraming may encourage when you serve God. Kasi we cannot listen. Hindi natin kaya listan ng tao. Amen? Pero pag pinaglingkuran mo ang Diyos, sasabihin ko sa'yo, may mabibless sa'yo.
Okay. If any man speak, let him speak as the oracles of God. Preacher ka pala. Galing ka pala magturo. Nandiyan pala yan. Sa pagkatao mo, natatabunan lang ng mga mundong gawain at kabalahan sa mundo, kaya hindi mo ma-discover yung treasure na nasa iyo. Ano po? Magaling ka palang preacher. Amen? Let him speak as the oracles of God. If any man minister, let them do it as of the ability which God given, that God in all things may be what? Wow! Amen! Mag-glory pa yung Diyos, matutuwa ang Diyos. Wow! Sabi ng Panginoon, sa kabila ng binigyan ko siya ng buhay, sa kabila ng binigyan ko siya ng answered prayer, ngayon naglilingkod niya siya sa akin. Oh, Amen! Amen? Mag-glory pa yung Diyos. When you serve God, ang sabi ko kanina, may mabibless. And another thing, mag-glory pa yan ang Diyos. Malulugod ang Diyos. Yung anak natin, kung minsan, tinuturuan natin ng tricks. Yung mga anak. Diba? Lalo yung mga baby, tinuturuan natin ng tricks yan. Bakit natin tinuturuan ng mga tricks? Anak, close open. Close open. Ano yung tinuturuan yan? Kung minsan, kung bibisita, ang pinapagawa natin. Yan, close open. Close open. Close open. Amen? Para malugod yung bisita. Ang Diyos ang malulugod pag natuto tayong maglingkod. At ikaw na magulang nagturo doon, masarap sa pakiramdam. Kasi tinuruan mo, nagawa, nalulugod ka. Tuturuan tayo ng Panginoon maglingkod ngayon. Pag ginawa natin, ganun din po ang impact noon. Glorify yung Panginoon. Amen? Discover our gift. Let's discover our gift. Kung sino po sa inyo napagtatanto niyo na, ito gift ko. Meron na po ba? Meron po ba? Amen. Okay. Serve ka. Serve ka. Pangalawa, by being equipped to serve by mas pastor. Sino mag-train? Pastor. Okay. Pero akong kwento sa inyo. Wala si Brother Junel. Nasa Masbate. Wala pong signal doon kasi island po yun. Para ka maka-text, kailangan mo umakit ng yun. Text yung gano'n. Buka muna, hintay mo reply. Si Ronda, naka-receive na ng text, ano? Tama nga sinabi ko, nasa Newgan nga si Junel. Alam niyo po ba si Junel? Yung batang yan. Iyakan talaga yan ng magulang niya, maliliit pa yan. Hindi talaga. Per meeting, Sunday service. Ito yung bata. In the age of 12 years old, tinuruan ko po mag-preach yung bata. Kasi nakikita ko yung potential eh. Tinuruan ko. Ilang taon? 12 years old. Pagkatapos siyang turuan mag-preach, ito mga sasabihin mo, ito ganito, ganyan, posture, gesture, dapat ganito, ganyan, ganito pag ano ng Bible, etc. Tinuruan ko po talaga. Isinali ko po sa Molino. Preaching competition. Bible school. Ang mga kalaban niya doon, mga college. Alam niyo po kung ano naging resulta? Next Sunday. Alam niyo po kung naging resulta? Nung i-announce na yung first place, tinawag, hindi po si Juliet. Tinawag ang second place, yun na si Juliet. Second place. Kung hindi lang graduating yung kalaban niya, baka siya ang first place. Anong sabi dito? By being equipped to serve by my pastor. Binigay ng Panginoon ng pastor. Ito ang reason. And He gave some apostles, and some prophets, and some
evangelists, and handsome pastors. And teachers. Bakit ibinigay ng Diyos? Sino nagbigay? Sino ba ibigay sa pastor nyo? Oh! Sino ba ang nagbigay? Diyos! He! Sino yung He? Ang Diyos! He gave someone, apostle, prophets, evangelist, pastor, and teacher. Sino nagbigay? God! Kaya titignan niyo yung pastor, gaganito lang yan, bigay pala ng mission. Diba? Yan ang true story, man! The Bible tells us, amen? For what reason? Here's the reason kung bakit nagbigay ang Diyos ng pastor. Hindi mo ba malaman? For the perfecting of the saints. When we say saints, yung Kristiyano. Ang saints po, hindi kailangan mamatay muna bago maging saints. Ang saint po tumanggap kay Kristo. Buhay ang saints, hindi kailangan mamatay para lang sabi, gawin natin saints ito. Hindi po. Hindi po ang tao magsasabing gawin saints ito. Hindi po ang tao magdideclare na saints ito. Ang Diyos. When we say perfecting of the saints, that is maturity. Alam niyo, ganito po makinig pong maigit. Kapag nalaman mo gift mo, at hindi ka naman malago, para ka lang palitaw. Lubog, lilitaw. Lingkod, hindi. Lingkod, hindi. Lingkod, hindi. Lingkod, hindi. Kailangan po muna lumago. Matured. When we say perfecting of the saints, that is Christian maturity. Pag matured na, ano nang gagawin niya? For the work of the ministry. Maglilingkod na talaga yan, mag-work. For edifying the body of Christ. Ano nga ang goal? Bakit ka maglilingkod? To edify others. Para mapalakas ang